Konti na lang mahal, kumpleto na tayo sa gamit. Oo nga mahal, kaya mas nagsisipag akong magtrabaho eh. Hindi ko sukat akalain na magkakaroon tayo ng sariling bahay. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya natin eh. Ikaw lang tong walang bilib sa sarili mo. Buti na lang talaga. Nandyan ka, sa ating dalawa. Ikaw talaga yung malakas ang loob. Pakinggan natin ang kwento ni Carissa. Ang buong akala niya ay perpekto na ang buhay niya. May mapagmahal siyang asawa, tahimik na pamumuhay, at matatalik na kaibigan. Alamin natin kung paano niya kaharapin ang kanyang mga problema, kung paano ang pagmamahal na inaakala niya ay kasinungalingan lang pala, hanggang saan niya panghahawakan ang tiwalang unti-unti nang sinisira. Bago ko po umpisahan ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na to. Mainat na isinasalin ni Carissa ang mainit na pagkain sa baonan ng kanyang asawang si Rainiel. Sinisiguradong maayos itong nakalagay dahil alam niyang gusto nito na kumpleto ang baon. May kanin, may ulam, at kaunting prutas sa gilid. Napangiti siya sa sarili habang tinatakpan ang lalagyan. Para sa kanya, isang paraan na ito para maipagdamay niya kung gaano niya kamahal ang asawa. Habang abala siya sa pag-aayos, may mainit na katawan ang lumapit sa kanya. Yumakap ito mula sa likuran niya. Mas lalo siyang napangiti nang maramdaman niya ang paulit-ulit na pagdampi ng labi nito sa leeg niya. Bahagya niyang pinalo ang braso nito, sabay lingon para tingnan si Rainiel. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo mahal. Wala nang masihigit pa sa'yo bilang asawa. Siyempre naman, nag-iisa lang kaya ako sa mundong to, no? Sige na, kumain na tayo, baka malate ka na naman. Pagalitan ka pa ng boss mo, at kung ano pa sipin nun, kung bakit ka nahuhuling pumasok. Kung ako lang ang masusunod, hindi na ako aalis. Mas gusto ko pang manatili dito buong araw kasama ka. Bolero ka talaga. Sige, umupo ka na at kumain na habang mainit pa yan. Habang nakaupo si Rainiel sa lamesa at tahimik na kumakain, puno ng pagmamahal siyang pinagmasdan ni Carissa. Hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip kung gaano siya kaswerte sa isang lalaking katulad nito. Maalalahanin, mapagmahal, at tila walang iniisip kundi ang kapakanan niya. Wala itong ginawa para bigyan siya ng problema. Kailanman ay hindi siya nagduda dito. Buong buo ang tiwala niya sa kanyang asawa. Aalis na ako mahal. Tumawag ka na lang sa akin pag may kailangan ka ha. Kinahapunan, dahan-dahang naglalakad si Carissa sa pagitan ng mga pwesto sa palengke. Bitbit ang basket niyang may lamang gulay, pampalasa, at ilang piraso ng hinog na mangga na siyang paborito ni Rainiel. Saktong kukuha siya ng tilapia nang marinig niya ang matinis pero malambing na boses sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Joanna, ang kumari niyang laging nakapastura na parang laging may pupuntahang party. Ang buhok nito ay nakakulot sa ibaba, nakasuot ng crop top na damit at ripped jeans, at ang labi nitong may mapulang lipstick. Nakangiti ito ng malapad sa kanya. Maganda si Joanna pero may kung ano sa pakiramdam ni Carissa na para bang lagi itong may ibang intensyon sa bawat kinikilos. Carissa! Naku mare, ang blooming mo ha. Magaling talaga mag-alaga si paring Rainiel, no? Naku mare, ikaw nga ang mukhang in love eh. Ang ganda-ganda mo ngayon. San ba ang lakad mo? Wala naman akong jowa, no? Wala pa namang pumapalit sa yumao kong asawa. Sus, ewan sa'yo. Pero parang iba ang aura mo ngayon. Baka naman may nagpapasaya na sa'yo ng palihim ha, at ayaw mo lang i-share. Hehehe. Che, wala no? Malalaman mo naman siguro sa mga chismosa dito kung meron man. Ikaw ba, hindi ka ba naiinip sa buhay mo? Lagi kang mag-isa sa bahay niyo?
Ano ka ba naman, Joanna? Isa lang ang lalaking mahal ko, no? At yun ang asawa ko. Bahagyang lumapit si Joanna sa kanya. Pabulong na nagsalita. Sandali namang kumunot ang noo ni Carissa, pero agad niyang isinantabi ang nararamdaman at tumawa na lang. Napailing na lang siya sa kaibigan pero sa loob-loob niya, may kung anong bumabagabag sa kanya. Para kasi may laman ang bawat salita ni Joanna, pero hindi niya mawari kung ano ba ito. Kasi naman, laging nasa trabaho si pare. Hindi ka ba nalulungkot? Minsan kasi, pag palaging wala ang asawa, may hinahanap-hanap din ang mga babae. Grabe ka naman. Alam mo namang hindi ako katulad mo. Ilan na ba ang naging karelasyon mo magmula nang mamatay ang asawa mo? Aba, kasalanan ko bang marami ang nagkakagusto sa akin? Alam mo naman, may mga pangangailangan din tayong mga babae. Ngumiti na lang si Joanna ay Carissa, pero ang mga mata niya ay hindi na kasing lambing ng ngiti niya. Sandali siyang napatingin sa basket ni Carissa. Ang mga daliri niya ay bahagyang tumapik sa sariling braso. Hindi naman napansin ni Carissa kung paano siya tinitigan ni Joanna, kung paano tila nag-aapoy ang mga mata nito. Hindi rin niya naramdaman ang matamis pero mapanganib ng ngiting sumilay sa labi nito dahil sa tingin ni Carissa, isa lang siyang kaibigang mapangbiro. Pero ang hindi niya alam, matagal na pala siyang pinaglalaroan ng ahas na nagkukubli sa likod ng magandang ngiting iyon. O paano mare? Mauna na ako ha. Ipaghahanda ko pa kasi ng hapunan ng asawa ko. Siya nga pala, masaya ako para sa'yo. Salamat mare. Mag-iingat ka pa uwi ha. Sinapukasan, habang abala si Carissa sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin, dito siya nakakapag-isip ng maayos, nakakalanghap ng sariling hangin at nakakalimutan ang pagod sa buhay. Napapawi nito ang paulit-ulit na ritmo ng buhay niya, pero naputol ang katahimikan niya nang marinig niya ang papalapit na yabag mula sa likuran. Lumingon siya at nakita si Aling Rhea, ang matandang kapitbahay nila. Nakatayo ito malapit sa bakod, na parang nag-aalinlangan pa ito kung dapat ba niyang sabihin ang mga gusto niyang sabihin. Pinunasan naman ni Carissa ang basang kamay nito bago lumapit sa matanda. Carissa, iha, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Po? Ano po yun, Aling Rhea? Lingid sa kaalaman ni Carissa, sinulyapan muna ni Aling Rhea ang paligid. Tila nag-aalala na baka may ibang makarinig, tsaka ito pabulong na nagsalita. Wala akong intensyong manira ha. Madalas ko kasing nakikitang pumupunta si Rainiel sa bahay ni Joanna. Alam mo bang pumupunta siya ron? Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Carissa. Para bang saglit na tumigil ang mundo niya. Hindi na niya marinig ang ingay ng mga dumadaang sasakyan, ang tawanan ng mga bata sa kalsada, o kahit ang huni ng mga ibon. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri niya habang mahigpit na nakakapit sa bakod. Baka nagkataon lang ho. Siguro may ibang dahilan kung bakit siya nandun. Iha, ito ay paalala lamang ha. Nag-iingat ka. Hindi lahat na malapit sa'yo totoong kakampi mo. Nanatili lang si Carissa sa kinatatayuan, nakatingin sa matanda habang papalayo ito. Parang may sumikip sa dibdib niya. Parang bigla siyang nasaktan sa sinabi ni Aling Rhea. Kinagabihan, tahimik na pinagmamasdan ni Carissa ang asawa pagdating nito. Ang maayos nitong polo, ang pamilyar na amoy ng pabango nito, at ang paraan ng pagsusuklay niya ng buhok. Tulad ng lagi nitong ginagawa, ngumiti ito sa kanya. Ang tipikal ng ngiti nitong dati ay nagpapakilig sa kanya, pero ngayong gabi, hindi na niya ito naramdaman.
Umupo si Rainiel sa kusina at nagubad ng sapatos. Mahal, anong ulam natin? Gutom na ako. Napakarami talagang trabaho kapag Lunes. May nagsabi sa akin na nakita ka raw sa bahay ni Joanna. Totoo ba yon? Nakapamewang na tumingin si Carissa sa asawa. Sandali namang natigilan si Rainiel. Nakita ni Carissa ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Mabilis lang pero sapat para maramdaman niyang may tinatago ito. Kumunot naman ang noo ni Rainiel, kunwaring naguguluhan sa sinabi ng asawa. Ano? Hindi ah. Baka napagkamalan lang ako nun. Mahal naman. Paano ako mapupunta ron? Alam mo namang nasa trabaho ako buong araw. Hindi inalis ni Carissa ang tingin niya rito. Pero kalmado lang ito gaya ng dati. Pero pakiramdam niya, parang hindi na siya sigurado kung maniniwala sa asawa. Lumapit si Rainiel sa asawa at hinawakan ng kamay nito. Pero marahang inalis yon ni Carissa. Tila nagulat naman si Rainiel at may bahid din itong pagkainis. Bago pa makapagsalita si Carissa, hinaplos ni Rainiel ang anyang pisngi at tinatigan siya ng malambing. Mahal naman. Hindi kita kayang lukuhin. Maniwala ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo. Huwag kang naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Oo nga, siguro naman, hindi mo gagawin sa akin yon. Talagang hindi. Pagbalibalik na rin man natin ang mundo, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Sira ulo na lang siguro ako kapag niloko pa kita. Bumuntong hininga si Carissa at tumango ng dahan-dahan. Ngumiti naman si Rainiel at hinalikan siya sa noo bago naupo sa hapagkainan. Tahimik na ibinigay ni Carissa ang plato nito, pero hindi niya maiwasang mapansin ang panginginig ng kamay niya. Gusto niyang maniwala, gusto niyang alisin ang gumugulo sa isip niya, pero may isang bahagi ron na nagsasabing may mali. Napatunayan na ngayon na kapag nagsimula na ang pagdududa sa isang relasyon, may hirap na itong alisin. Grabe, ibang klase talaga tong bersyon mo ng kaldereta. Napaparami ang kain ko eh. Nambobola ka na naman, kumain ka na nga lang. Ilang araw din ang lumipas, pero hindi mawala sa isip ni Carissa ang bumabagabag na kutob. Para itong tinik sa dibdib niya na hindi makatulog ng maayos. Hindi niya magawang mag-relax kahit saglit. Kahit abala siya sa paghuhugas ng plato, hindi niya namamalayang matagal na pala siyang nakatulala. Hanggang sa hindi na nga niya kinaya. Kailangan na nga niyang malaman kung ano ang totoo. Isang umaga, hinintay ni Carissa na umalis si Rainiel papuntang trabaho. Pero sa halip na manatili sa bahay, sinundan niya ito nang ninginig ang kamay niya habang hawak ang bag. Kinakabahan sa kung anong matutuklasan niya. Dahan-dahan niyang pinusundan sa tricycle ang asawa. Siniguradong hindi siya nito mapapansin. Nang umaliwa ang sasakyan ni Rainiel, napakunot ang noo niya dahil hindi ito papunta sa opisina. Dumiretso si Rainiel sa bahay ni Joanna. Diyos ko, sana naman mali ang iniisip ko. Sana mali ako. Pero sa loob-loob niya, alam na niya ang sagot. Maingat siyang lumapit sa bahay ng kumare. Dumaan siya sa gilid at umupo sa bukas na bintana. Mula sa loob, narinig niya ang mga tawanan na para bang naghaharutan. Rainiel, ano ba? Ang kulit-kulit mo talaga. Nakikiliti ako, ano ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carissa. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob at doon niya nakita ang dalawa. Nakayakap ng maigpit si Rainiel kay Joanna. Hinahalikan ang leeg nito. Nakapikit si Joanna at nakangiti. Parang kontento na siya sa ginagawa ng lalaking mahal niya.
Pero ang lalaking ito ay si Rainiel na asawa ni Carissa. Galit na galit noon si Carissa. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Malakas niyang sinipa ang pinto. Halos pabalambag itong tumama sa pader. Rainiel, walang niya ka. Sinabi mong pupunta ka sa trabaho, pero iba naman pala ang tinatrabaho mo. Ang kapal ng mukha mo. Nagulat ang dalawa. Mabilis na napaatras si Joanna. Hindi pa lubusang naisusuot ng maayos ang blusa. Halatang nagulat ito. Pero mas halata ang takot sa mukha ni Rainiel. Carissa, hindi ito yung iniisip mo. Nagkakamali ka. Pero nakita na ni Carissa ang lahat. Hindi na niya kailangan pang makarinig pa ng paliwanag. Lumapit siya kay Rainiel at walang pag-aalinlangang sinampal niya ito. Hindi naman nakaiwas si Rainiel dahil sa gulat. Akala ko ba ako lang? Paano mo ako nagawang lokohin? At kay Joanna pa talaga? Katulad ka lang din ng iba. Manloloko ka! Nanatiling tahimik si Rainiel. Nakukonsensya ito ni hindi siya makatingin ng diretso kay Carissa. Pero si Joanna, iba ang naging reaksyon. Imbes na magmakaawa o mahiya, unti-unti pang lumitaw ang mapanuksong ngiti nito. Krisa, kumalma ka nga lang. Alam mo namang lalaki ang asawa mo. May pangangailangan din yan. Naghahanap din yan ng makapagbibigay sa kanya, no? Baka naman kasi hindi mo yun nabibigay. Malandi ka lang talaga. Wala kang pinapatawad. Pati asawa ko, nagawa mo pang patusin. Humarap si Carissa rito at sinampal si Joanna. Sapat na ang mga narinig niya. Pinalingan niya si Rainiel. Sumulyap rito bago lumabas ng bahay. Hindi na siya nagsalita pa. Umiiyak siyang umuwi ng bahay nila. Ilang linggo na ang lumipas pero hindi tumitigil si Rainiel sa panunuyo kay Carissa. Halos araw-araw sinusundan niya si Carissa sa bahay. Palaging nakikiusap, niyayakap ang kamay niya parang desperatong bata na takot maiwan. Carissa, please, patawarin mo na ako, mahal. Siya ang lumapit sa akin. Tinukso niya ako. Hindi ko ginusto yun. Maniwala ka. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi kita kayang ipagpalit sa kahit sino. Tahimik lang si Carissa. Hindi ipinapakita ang totoo niyang nararamdaman. Kung nagagalit ba ito, nasasaktan o nanghihinayang. Alam niyang dapat paalisin ang asawa at iwan ito. Pero ang puso niya, iba ang nararamdaman. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito maturuang wag lumambot sa mga salita ni Rainiel. Pumikit siya ng mariin, pilit na pinipigilan ang luha. Kung totoong mahal mo ko, bakit mo nagawa sa akin yon? Nadala lang ako, Carissa. Natukso lang. Hindi ko naman siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Ha? Hindi sapat na dahilan ng natukso ka lang. Ginusto mo rin yon. Sandali silang natahimik pero sa kabila ng lahat, laban sa sariling isip at laban sa lahat ng dapat niyang gawin, pinili ni Carissa ang isang bagay na alam niyang pagsisisihan niya balang araw. Pinatawad niya ang asawa. Lumipas ang mga buwan, para bang bumalik ang lahat sa dati. Mas malambing na si Rainiel, mas atensyonado, mas madalas siyang tumatawag at nagte-text ng I love you. Umuuwi na rin ito ng maaga. Madalas na rin niya itong nahuhuling nakatiting sa kanya. Tila gustong bumawi sa kasalanan. Dahil doon, dahan-dahang bumaba ang pader na itinayo ni Carissa sa pagitan nila. Tumigil na siya sa pagdududa. Hindi na niya kino-question kung saan pumupunta si Rainiel. Hindi na niya tinecheck ang cellphone nito kapag hindi ito nakatingin. Sa unang pagkakataon, matapos masaktan, naniwala ulit siya sa asawa. Mahal, overtime kami ngayon. Medyo malilate ako ng uwi.
Madami kasing humahabol na kliyente. Pero dyan pa rin ako kakain. Mauna ka na lang kapag nagutom ka na. I love you. Akala ni Carissa ay ayos na ang lahat hanggang isang hapon pagkatapos basahin ang text ng asawa. Muling gumuho ang mundo niya. Sa mataong palengke, tahimik na pumipili ng sariwang isda si Carissa para sa lulutuin niyang hapunan. Nakalimutan na niya ang sakit ng nakaraan, pero may narinig siyang tawa. Nanlamig ang buong katawan niya nang mapagtanto kung sino iyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nangangambang tama ang hinala niya. Nakita niyang magkasama si Rainiel at Joanna. Hindi. Ang sabi niya sa akin, tapos na sila. Hindi na sila nagkikita. Pero ano to? Dito pa talaga. Magkadikit ang mga ito habang naglalakad. Parang sanay na sila sa ganitong eksena. Paulit-ulit silang nagtatawanan, tila ba may sariling mundo. Bahagya pang itinulak ni Joanna si Rainiel sa balikat. Tsaka ito pabirong tumawa. Si Rainiel naman, walang pag-aalinlangan na hinila ito pabalik hawak ang bewang ni Joanna. Hindi niya napansin na nabitawan na pala niya ang basket niya. Hindi na niya narinig ang ingay ng palengke. Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang sakit na doble ang balik sa kanya. Dahil ang lalaking nagmakaawa sa kanya noon at ang lalaking nangako na hindi na uulitin ang pagkakamali ay nasa harapan niya ngayon para siyang binuhusan ng yelo sa buong katawan. Hindi na to basta pagkakamali lang. Desisyon na to ni Rainiel at pinili niya ang babaeng yon. Ngayon, oras na para ako naman ang gumawa ng desisyon. Alam ni Carissa kung ano ang kailangan niyang gawin. Ilang gabi siyang hindi nakatulog, nakatulala lang sa kisame habang paulit-ulit niyang naiisip ang nakita niya. Hindi maintindihan kung paano siya nagawang pagtaksilan ni Rainiel ng ganon kadali. Pinatawad niya ito noon, naniwala siyang nagkamali lang ito, pero hindi siya ganon katanga. Ngayon, siya naman ang kikilos. Pinili mo akong saktan. Pinatawad kita, pero hindi ka nagbago. Ginawa mo kong tanga, Rainiel. Ngayon, pagsisisihan mo ang lahat. Kinabukasan, tinahak niya ang masukal na daan papunta sa labas ng bayan, kung saan halos wala ng bahay. Ang maliit na kubo sa dulo ng kalsada ay natatakpan ng makakapal na baging, para bang sinadya itong itago. Isang kandila lang ang nagbibigay liwanag roon. Huminga ng malalim si Carissa bago pumasok. Isang matandang lalaki ang nakaupo roon. Ang mga daliri nito ay kumuguhit ng kung anong simbolo sa mesa. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay halos wala ng itim. Tila bulab na. Ngumiti ito. Isang ngiti na nagpapakilabot kay Carissa. Isang pulang panulat ang dahan-dahan nitong binigay kay Carissa. Isulat mo ang pangalan niya at ako na ang bahala. Dinampot ni Carissa ang panulat. Hindi siya nagdalawang isip. Isinulat niya ang pangalan ng babaeng sumira ng buhay niya. Kinuha ito ng matanda. Tiningnan ng mabuti bago ito dahan-dahang itinapat sa maliit na apoy. Habang unti-unting natutupok ang papel, nagsimula itong bumigkas ng isang orasyon. Pagkalipas ng ilang saglit, bumaling ang matanda sa isang kahon at inilabas ang isang maliit na papete ng maputing pulbos. Inabot niya ito kay Carissa. Ihalo mo ito sa pagkain niya. Dadanasin niya ang sakit na gusto mong iparanas sa kanya. Tahimik na tinignan ni Carissa ang pulbos sa kanyang palan. Kinagabihan, maaamoy sa kusina nila ang amoy ng bawang, suka at toyo.
Maingat na hinahalo ni Carissa ang adobo sa kawali para bang normal lang ang lahat para sa kanya. Pero nang matapos siyang magluto, kumuha siya ng isang maliit na mangkok. Maingat na kumuha ng adobo sa kanya, dahan-dahang binuksan ang maliit na pakete. Itinaktak niya ang pulbos sa pagkain matapos yun. Lumabas siya ng bahay. Nagtungo sa bahay ni Joanna. Agad siyang pinagbuksan nito, nakangiti, para bang wala siyang nagawang kasalanan. O Carissa, bakit? Huwag mong sabihing susugurin mo na naman ako ha. Wala na akong ginagawa sa'yo. Hindi. Nagluto kasi ako ng adobo. Tapos naalala kita. Peace offering ko na lang sa'yo. Dahil sa nangyari ng mga nakaraan. Alam mo na. Talaga ba? Naku, ang bait mo naman. Favorite ko kaya to. Napakaswerte talaga ni paring Rainiel sa'yo, no? Mabilis nitong kinuha ang lalagyan at inamoy. Hindi na naghintay pa si Joanna. Kumuha ito ng malaking piraso ng manok at kinain. Tahimik lang si Carissa. Pinapanood niya lang ito habang tuloy-tuloy na sumusubo. O paano? Sige na mare. Baka pauwi na yung asawa ko eh. Enjoy! O sige Mare, salamat dito Ang sarap. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Si Joanna ay bedridden na. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita ng maayos. Ang dating malakas at mapanuksong babae, ngayon ay mahina at hindi na makatayo. Si Carissa naman ay tahimik na nagkakape habang pinagmamasdan ang mga ususero't ususerang nagkukumpulan sa bahay ni Joanna. Sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam niya. Oras na. Para kay Rainiel. Naway magustuhan niya ang pinili niyang gawin. Pagpasok ni Rainiel sa bahay, inaasahan niyang madadatnan niya si Carissa sa kusina habang naghahanda ng pagkain. Pero ng gabing yun, wala ito. Walang ingay sa kusina. Walang kahit anong senyales ng presensya ng asawa. Napatingin siya sa lamesa. Naroon ng isang piraso ng papel nakaibit sa ilalim ng baso. Agad niya itong dinampot at binasa ang mga nakasulat. Ito ang pinili mo, Rainiel. Pagbibigyan kita. Hindi ka nagbago gaya ng sinabi mo. Si Joanna ang gusto mo, hindi ba? Ngayon, malaya na kayong magsama. Pagod na ako, Rainiel. Punong-puno na ako sa mga kasinungalingan mo. Nanigas si Rainiel sa kinatatayuan. Ilang saglit siyang hindi nakagalaw. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat. Umaasang nagkamali lang siya sa pagkaintindi. Pero hindi ganon. Tiningnan niya ang paligid. Pilit na hinahanap ang asawa. Pero wala ito. Tuluyan na siyang iniwan ni Carissa. Humigpit ang hawak niya sa papel. Mabilis niyang dinampot ang susi ng sasakyan at nagmamadaling lumabas. Wala siyang ibang naisip kundi si Joanna na baka alam nito kung nasaan si Carissa. Pero pagdating niya sa bahay ng babae, isang mas malalang pangyayari ang pumungad sa kanya. Joanna, nakita mo ba si Carissa? Nagpunta ba siya dito? Masangsang ang amoy sa loob, pinaghalong amoy ng gamot, pawis at panis na pagkain. Madilim ang kwarto, nakababa ang mga kortina, sa gitna ng kama nakahandusay si Joanna. Payat, namumutla at namamawis. Halos hindi na ata ito naliligo ng ilang araw. Dahil sa ibang amoy nito, walang gustong mag-alaga. Ang dating babae na puno ng kumpiyansa at pang-aakit, ngayon ay hindi na makilala. Bahagyang tumilat ang mata ni Joanna nang marinig ang yabag ni Rainiel. Nanginginig ang amay nito habang inaabot sa lalaki. Rainiel, dumating ka. Tulungan mo ako. Ano?
Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Napalunok si Rainiel. Hindi niya alam kung ano ba ang mararamdaman. Sinubukan niyang alagaan si Joanna sa loob ng ilang linggo. Pinakain, pinupunasan niya ang pawis, ginawa niya ang lahat para gumaan ang pakiramdam nito. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napalitan ng awa niya ng matinding pagsisisi dahil sa pagkakamali nawala sa kanya ang asawa at ngayon ang babaeng ipinagpalit niya kay Carissa ay halos wala ng pakinabang. Wala nang ibang magawa kundi humingi ng tulong. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Joanna, nakaupo si Rainiel sa tabi nito. Tahimik na nakatitig at napabuntong hininga ito bago dahan-dahang tumayo. Kinuha ang isang bag at nag-impake ng ilang gamit. Nang maramdaman ni Joanna ang paggalaw niya, nagising ito. Rainiel, saan ka pupunta? Pasensya ka na, Joanna, pero hindi ko na kaya. Wag, wag mo kong iwan. Ayoko mag-isa rito. Ah! Bumalik ka, Rainiel. Bumalik ka. Hindi na lumingon si Rainiel at dumiretsyong lumabas ng bahay. Marahan pang sinara ni Rainiel ang pintuan. Lumipas ang ilang buwan, matapos lisanin ni Carissa ang lahat, lumipat siya sa isang maliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya at walang nakakapagpaalala ng dati niyang buhay. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na patahian. Araw-araw, abala siya sa paggupit ng tela at pagtahi ng mga damit at pag-aayos ng mga borda. Ang tunog ng makinang panahi ay parang musika sa kanya na nagpapakalma sa kanyang pakiramdam. Carissa, tama na muna yan, iha. Halika na ha at magmerienda na muna tayo. Hindi naman siguro nagmamadali ang kliyente mo, hindi ba? Sige ho, Aling Jen. Susunod na po ako. Napatingin si Carissa sa mga kamay niyang sanay nang humawak ng arayom at sinulid. Huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang panghilom niya. Pero dito, sa tahimik na bayang ito, natuto siyang buuin uli ang sarili. Samantala, hindi naging madali ang buhay ni Rainiel. Matapos siyang iwan ni Carissa, nagkagulo ang lahat sa kanya. Nagpalipat-lipat siya ng trabaho at kahit anong gawin niya, naaalala pa rin niya ang babaeng minahal niya. Kung pwede ko lang itama ang lahat. Kung pwede ko lang sanang balikan ng nakaraan. Hindi ko na sana ginawa yun. Samantala, si Joanna naman ay tuluyan nang bumagsak matapos ang nangyari. Ilang buwan niyang dinanas ang sakit bago gumaling rito. Pero hindi na bumalik sa dati ang dati niyang sigla. Mahina pa rin ang katawan niya. Sa huli, napilitan siyang bumalik sa probinsya. Ang babaeng dati nabubuhay sa pang-aagaw ng kasiyahan ng iba, ngayon ay mag-isa na lang dahil ang karma ay totoong walang pinapalampas. Naagaw niya si Rainiel noon pero sa dulo sila rin ang nawalan ng lahat. Napakahusay mo na talaga, Carissa, no? Ito na ang simula ng pag-angat mo. Salamat din po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po magagawa to. Ilang taon na ang lumipas, naka-move on na si Carissa sa lahat. Masaya niyang tinatamasa ang tagumpay sa larangan ng pananahi. Umaga noon, habang nakaupo si Carissa sa tabi ng bintana ng maliit niyang patahian, hawak niya ang tasa ng mainit na kape. Biglang tumunog ang cellphone niya sa mesa. Muntik na niya itong hindi pansinin dahil ang nasa isip niya ay isa lang itong order mula sa suki. Pero nang mapansin niya ang pangalan ng nagpadala,
Napahinto siya sandali. At sandali siyang natigilan. Nang mabasa ang pangalan ni Rainiel, wala siyang galit o lungkot na naramdaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Carissa, sana ay nasa maayos kang kalagayan. Hindi ko inaasam na patawarin mo ko, pero gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Mas deserve mo ang mabuting lalaki dahil naging bulag ako noon at hindi ko nakita kung gaano ka kahalaga. Patawad, patawarin mo ko. Binasa ni Carissa ng mabuti ang bawat salita. Inulit pa ito ng ilang beses. Pero sa dulo, napangiti lang siya ng bahagya. Hindi na siya ang babaeng dating lumuluha gabi-gabi. Nagtatanong kung saan siya nagkulang. Hindi na siya ang asawa na nakikiusap at umaasa. Natuto na siyang tumayo mag-isa. Mumuo ng bagong buhay na hindi kailangan tingnan ang nakaraan. Dahan-dahan niyang inilapag ang telepono sa mesa, kasabay ng pagbitaw niya sa anumang nararamdaman niyang sakit sa puso. Napatawad ni Carissa, tumayo at lumabas ng tindahan. Matagal na siyang pinatawad si Rainiel. Hindi para rito, kundi para sa sarili niyang kapayapaan.